Ako si Cabenjo ng lalawigan ng Laguna. Ako'y bata pa, mahilig na talaga ako sa agimat. Dumating sa akin itong sinasabing taglay na kapangyarihan ay may asawa na ako at may 2 anak na ako. Marami ng pagsubok na nakita ko na talagang yung tinataglay ko ay nabibigyan ka ng seguridad, ng proteksyon sa sarili. Hindi lang sa sarili, kundi sa pamilya. Itong iba na maapa mo pa. Baba. Switch. Ha? Yung mga gamit tumututol. First time na nagkaganyan yan eh. Kita nyo naman, wala nakasaksak, pero nag-spark pa rin siya. And nangyari ito sa atin twice. Kanina yung fuse, and then ngayon, ito naman. Lost connection siya. Kasi hindi heavy duty yung ginamit niyang materyales. Humihingi po ako sa inyo ng permiso, mga gabay ko. Kami payagan na makapag-shoot dito sa loob ng ating tahanan. Bigyan niyo kami ng permiso. Palibasa itong langis na ito ay langis ng niyog, which is kalikasan. Ito ay sinasabi at pinaniniwalaan na nakakadagdag ng lakas ng isang medalyon na kalikasan. 1997, doon ako nagsimula hanggang sa nadagdagan. Yung mga medalyon, sinusuot yan. Meron ding agimat na ibinabaon sa kung saan parte ng katawan namin. May mga tattoo na ginagamit din ang mga antigueros. Makikita nyo naman siguro sa akin, sa katawan ko, na meron akong ilang mga tattoo na pinaniniwalaan na isa rin nagbibigay ng proteksyon sa katawan ng isang antigueros. Mas pinaniniwalaan kasi ng mga isang katulad ko na kapag ang isang bagay na pwedeng ibaon sa katawan ay nagbibigay, nagtataglay ng kapangyarihan. Katulad nun sa kabal. Na kapag ikaw ay tinaga, silaksak, maaaring hindi ka kalaban nito. Para mapatunayan sa inyo na talagang sadyang matalas po ang kutsilyo ito. Dahil kapag ang isang kutsilyo, ginamit nyo sa isang hinog na kamatis, hindi po kayang hiwain ng ganun lang. Ito po, pakikita ko po sa inyo. Latay. Yan yung bugbog. Kita yan yung tama ng talim na hindi nagsugat. Ang importansya nito kasi, matesting kung talagang ako ay may kabal. Punta tayo sa Liliw, Laguna, na kung saan tayo ay ako ay may gagamutin. Ang sabi nung tumawag sa akin ay nababarang daw. Magandang hapon po.
Kuya, ano nangyari sa'yo? Nabakan. Minsan mamakatang parang insekto Sa... sa katawan. Nalimit sa paa. Sa paa ko na ano eh. Pinakamalala. Pikit. Sino ka? Ha? Aray! Sino ka? Aray! Ah! Aray! 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 Sino ka? Aray! Sino ka? Aray! Ayaw mo magsalita kung sino ka? Aray! Sino ka? Bakit mo ginagawa ng masama itong taong to? Aray! Ha? Aray! Aray! Bakit mo ginagawa ng masama itong taong to? Aray! Ha? Aray! Papahingi mo sa akin to, maglalaban tayo. Aray! O, tanggalin mo. Para magkasundo tayo. Tanggalin mo lahat na nilagay mo sa kanya. Tanggalin mo. Sa ulo, sa katawan. Sige, lahat. Sa braso. Pagka hindi mo nilagay, tinanggal yan. Papatayin kita. Ang panggagamot ko, nagsimula mga 3 years ago lang eh. Kailan lang? At ito hindi ko ina-expect na ako'y magkakaganito. Bakit ang matraso sa'yo? Pinuntis nga yung anak ko! Ibig sabihin, biyanan ka nito? Ha? Ay ngayon, ipahihingi mo na sa akin to. Ha? Hindi mo na pakikailaman kailanman. Kapag ang isang pasyente ay nakakaranas ng spiritual problem, magpapabalik-balik lang ang pasyente na may sakit doon sa doktor pero hindi gagaling. Kapag yan naman ay ginamot ng isang katulad namin at natanggal yung halimbawa ay kulam, barang, o naengkanto, o nalaman lupa, ayan, makikita na ng doktor kung ano talaga ang karamdaman ng isang pasyente.